So pag-uusapan natin sa video na to, itong Insta360 X5 at itong Osmo 360 ng DJI. So ito yung dalawang pinakasulit na 360 action cameras sa market ngayon. Pero syempre, meron pa ring lalamang. So titingnan natin yan sa video na to kung alin sa dalawang to yung mas okay yung quality, alin dito sa dalawa yung mas sulit bilhin. So umpisa natin. So doon muna tayo sa quick specs ng dalawang action camera na to. Itong X5 ay merong 1/1.28 inch na sensor, samantalang yung Osmo 360 naman ay merong 1/1.1 inch na sensor. So obviously, mas lamang pagdating sa sensor yung Osmo 360 kasi mas malaki yung sensor niya compared dito sa X5. Pero pagdating sa image processing, itong X5 ay merong 3 AI chips. Ito namang Osmo 360, isang chip lang. Pero bago natin sabihin na dyan pa lang, ipanalo na yung Osmo 360 ng DJI over X5 dahil doon sa mas malaking sensor, kailangan natin consider talaga yung mga AI chips na yon. Napakalaking tulong po nun sa output ng video ng dalawang action camera na to. Ngayon, pagdating naman sa lenses, itong X5 replaceable. So if ever na mabasag, pwede tayong bumili ng kit na pinakita ko dun sa unboxing video at mapapalitan natin ng tayo lang itong lens ng Insta360 X5. Samantalang itong DJI Osmo 360, kapag ito nabasag, kailangan ninyong dalhin sa service center at maghihintay kayo ng ilang days or weeks pa nga bago mapalitan ng bagong lente. So kung gusto niyo na mabilisang repair, replaceable lenses, X5 yung sagot dyan. At para ipakita sa inyo na sobrang dali lang i-replace yung lens ng Insta360 X5, gamitin natin yung replacement lens kit. First step, tanggalin natin yung lens ring. Iangat natin yung lumang lente. Tapos kunin natin yung bagong lens. Bago natin ikabit yung bagong lente, make sure natin na walang fingerprints at walang dust. So gamitin natin tong blower na kasama sa kit. Kapag malinis na, kunin natin yung bagong lente at ilagay lang natin sa ating X5. Kunin natin yung tinanggal nating lens ring at ibabalik lang natin. Ngayon, pagdating sa color, 8-bit yung X5, yung Osmo 360 ay 10-bit. So, para doon sa mga nagko-color grade, may lamang dito yung Osmo 360. Pagdating sa video recording, yung X5, 8K 30fps yung kayang i-record, pero yung Osmo 360 dahil sa mas malaking sensor, 8K 50fps naman yung kayang i-record. And again, pagdating dyan, masasabi natin lamang talaga yung Osmo 360 kasi pwede nating i-slow-mo yung 8K video recording na to kasi 50. So, magiging 4K 24fps which is napaka-cinematic pa rin compared dito na 8K 30fps lang. Ngayon, pagdating naman sa design, makikita nyo na sa X5, naka-vertical yung screen natin, 2.5 inch. Yung Osmo naman, 2 inch na horizontal screen. Depende naman na sa atin kung alin yung mas gusto natin dyan. Pero kung gusto niyo ng parang nagna-navigate lang kayo ng phone, etong X5 yung sagot dyan. Ngayon, for transparency, makikita ninyo yung setup na ginawa ko dito sa dalawang action camera na to. Ganito yung pagkakakabit ko sa monopod. So talagang magkatabi lang sila, kaya parehong-pareho yung makukunan nila. At ang focus natin sa video na to ay hindi sobrang technical. Doon tayo mag-focus sa mismong output na makukuha natin sa dalawang action camera na to. So, mag-focus tayo sa iba't ibang mga scenario. Yung stabilization niya, yung kulay, yung exposure, yung low light videos. Tapos, yung mga output ng dalawang action camera nito ay parehong 4K 30fps. Pero nung nag-record ako, parehong 8K. Tapos parehong standard stabilization at naka-high bitrate para sagad na sagad yung quality. Okay, so dun tayo sa sample number 1. Sobrang simple lang nung unang scenario natin. Hawak ko lang yung dalawang action camera. Nasa balcony lang ako, tapos tirig yung araw. Pero agad-agad makikita nyo kung alin sa dalawa yung mas maganda yung dynamic range. Para sa akin, lamang dito yung X5. Clearly, malaking help yung adaptive tone ng Insta360 X5 para mabalanse talaga ng maayos yung exposure natin against the light man yan o hindi. Ngayon dito naman sa sample number 2, gawin natin mas challenging yung scenario. Nandito tayo sa loob ng isang van at usually sa mga ganitong scenario, hirap yung karamihan sa mga action camera ngayon kasi mahirap para sa kanila mag-adjust mabuti pagdating sa exposure. Dito nagiging pixelated o kaya napakadilim ng output ng buong sasakyan sa loob o kaya blown out naman sa labas. Kaya makikita nyo yung dalawang 360 camera natin, maganda yung result. So thumbs up sa Insta360 at sa DJI. However,
meron ulit umangat sa kanilang dalawa. Kahit hindi ko na siguro i-mention kung alin, halata namang X5 yung mas magandang output. At take note, hindi tayo naka pure video mode or naka super night mode ngayon. Mamaya pa natin ipapakita yung mga output na yan. Pero dito, kitang-kita na agad na yung X5 ay nag-excel talaga. Lalong-lalo na pagdating sa highlights, na preserve mabuti yung mga details na kailangan natin sa paligid. At kita niyo yung mga pasahero sa likod, silhouette na dito sa Osmo 360 pero maliwanag pa rin sa X5. Tapos yung overall na kulay, mas maliwanag, mas vibrant pagdating sa X5. At in fairness naman, pareho namang maganda yung dynamic range nila kasi kitang-kita pa rin natin yung labas. Pero na-appreciate ko yung field of view ng Osmo 360 kasi mas malawak talaga. Ngayon dito naman sa third sample natin, nasa loob pa rin tayo ng van pero driver's view naman. Obviously, mas maliwanag yung sa Osmo 360 pero gusto kong kunin yung opinion nyo dito kasi for me, mas maganda yung details na naibigay ng Osmo 360 pagdating dun sa langit kasi blown out na dun sa X5. Pero kung titingnan nyo naman yung details sa ilang parts dito sa X5, halimbawa na lang yung puno, yung semento, yung daan, yung bahay, parang better yung X5. So, mas lamang para sa mata ko yung X5 ng kaunti, pero sa totoo lang, hati talaga yung opinion ko dito. So, gusto kong mabasa yung mga opinion nyo dito. Okay, dito naman susunod, akyat tayo. Again, una ko na-appreciate dito ay yung mas malawak na field of view ng Osmo 360 compared sa X5. Malaking help talaga yung malawak na field of view sa mga ganitong senaryo. Ngayon, pagdating ulit sa quality, for some reason, kahit sobrang tirik ng araw dyan, hirap talagang i-balance ng Osmo 360 yung exposure. Mas vibrant at mas maliwanag pa rin yung output ng X5. At kahit pababa na tayo para lang makuhanan yung kabilang side, same pa rin. Para sa akin, mas maganda talaga yung X5. Ngayon dito sa next sample video natin, dalawa naman kami ng wife ko naglalakad sa katirikan ng araw at kita nyo kahit nakataligod pa kami sa araw, mas maliwanag pa rin talaga yung output ng X5. Mas kita pa rin kami. Pero once again, field of view wise, Osmo 360 talaga. Iwan lang talaga sa ganda ng dynamic range at kulay yung Osmo 360 compared sa X5. Napaka-pleasing sa mata ng output ng X5. Ngayon, ito pa isang sample. Same location pa rin, ang pinagkaiba lang, solo naman ako naglalakad. Reference lang to para dun sa mga nagpaplanong mag-vlog gamit yung isa sa mga action cam na to. Okay, dito naman tayo sa stabilization. So, nasa ATV kami dito at kitang-kita na handheld lang yung monopod kung saan nakakonect yung dalawa nating 360 action cameras. Kung ako lang naman yung tatanungin wala akong makitang malaking difference pagdating sa stabilization ng dalawang action camera na to. Guys, maalog talaga dito sa ATV for obvious reasons. Napakadaming lubak tsaka mga bato sa mga dinadaanan namin. Pero napaka-usable pa rin ng parehong video. Hindi naapektuhan yung overall quality. But then again, angat pa rin pagdating sa exposure, highlights at vibrance itong X5 para sa akin. Ayun, pagdating naman dito sa susunod nating sample, nasa kabilang ATV naman yung mga action camera natin at kagaya ng sinabi ko kanina, walang noticeable difference pagdating sa stabilization. Okay, dito tayo sa last scenario natin. Low light condition naman tayo. Itong Osmo 360, naka super night mode. Samantalang naka pure video mode plus adaptive tone itong X5. At masasabi ko guys, parehas silang nag-excel sa totoo lang kasi ang liwanag namang kuha nila, kitang-kita pa rin ako. Pero ang daming instances na talagang umangat pa rin o mas maliwanag tayo sa X5.
Okay, so based dun sa mga samples natin guys, sa tingin nyo, alin sa dalawang to yung masulit bilhin? Paki-comment dyan sa baba yung opinion ninyo. Ngayon, syempre, mahahati yung ano natin dyan, yung opinion natin, syempre, expected na yan. Kasi marami sa inyo yung talagang nakagamit na sa mga Insta360 products at marami din naman sa inyo ang talagang nagtitiwala na sa DJI products. Pero, kung ako lang naman, syempre, magkakaiba tayo ng ng needs tsaka ng preference. Pero kung ako lang naman, mas gusto ko kasi yung hindi ko na masyadong i-edit yung itsura ng video. I mean, pa-standard color profile lang tayo dito. Almost default lahat ng setting natin kahit dito sa DJI Osmo 360. Pero parang mas angat yung X5 kahit pa naka 8-bit lang yung color profile niya. Pero sa ibang mga technical aspect, halimbawa na lang yung internal storage, wala niya yung X5 at meron naman yan yung Osmo 360 at malaking tulong yun kung sakaling nakalimutan natin yung SD card natin. Pero kahit na walang internal storage, itong Insta360 X5, meron naman tayong Insta360 Plus. Ito yung kanilang cloud storage. So if ever na meron tayong ganito, kahit wala tayong internal storage, automatic basta naka-open siya at naka-connect sa ating device, magba-backup na sa cloud lahat ng files natin para in case na makorrupt yung ating SD card, safe na safe kasi nasa cloud pa rin yung backup. Ngayon, kapag bumili tayo ng X5 before September 30, pwede tayo makareceive ng free 1 terabyte na cloud storage plus 12 months of Insta360 Plus. So, pwede natin i-claim yan pagkabili natin. At sa oras na mag-purchase tayo, makiklaim na natin yung ating freebie. Tapos, pagdating naman sa battery consumption, mas maliit po yung battery capacity ng Osmo 360 compare dito. Pero sa paggamit ko sa real life usage, almost same na same sila ng performance. Kagaya na sinabi ko, same na same sila ng setup at same yung pag-start ko ng recording, pag-stop ko ng recording. Pero pag tinitingnan ko yung battery status nila, parang sabay na sabay din halos Nauuna lang ng kaunti talaga, kaunting-kaunti lang itong 360 ng DJI compared dito. So, kahit na in numbers sa paper, mas malaki yung lamang ng Insta360 X5 pagdating sa battery capacity, almost same lang po sila ng performance. Ngayon, pagdating sa pag-mount, almost same lang din. Merong magnetic mount na pwede ikabit dito sa ilalim. Meron din silang screw mount sa ilalim. So, didepende na lang yung ibang technical aspect ng dalawang action camera nito sa preference natin. Pero again, pagdating sa output, para sa akin mas lamang ang X5 primarily dahil dun sa mga AI chips niya. Okay? At syempre, abangan natin yung mga susunod na alteration ng Insta360 sa kanilang 360 camera. Sa ngayon, ito yung flagship nila. Good start para sa DJI kasi ito yung first 360 camera nila. At para sa akin lang, ang preference ko kasi pag bibili ako ng gadget, kung yan yung first gen, hindi ko muna i-consider yan kasi syempre parang trial pa lang. Ganun yung dating sa akin. So mas maganda kung hintayin ninyo dito yung Gen 2 o kaya Gen 3 para sabay na sabay. So yun lang naman, yun yung sa akin. Para sa akin sa comparison na to, Insta360 X5 yung mas marirecommend ko sa inyo. Sana nakatulong tong video na to at if ever na meron kayong kakilala na naghahanap ng action camera, pwede yung i-share to sa kanila para matulungan din sila. So maraming salamat sa pagsama sa akin para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.